Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Ang scripture reading sa gabing ito, sabi dito sa Proverbs 20:11, sabi dito, even a child is known by his doings, whether his work be pure and whether it be right. As Matthew 7:17-18, sabi dito, even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Mga kapatid, ang Panginoon magdagdag ng pagpapala sa pagbasa natin kanyang mga salita. We come to church to sing song, to worship, amen, to hear His word, and to fellowship with God, mga kapatid. At isang bagay na upang matuto tayo ng kanyang mga salita, mga kapatid. At ang pagpunta sa church is another preparation, mga kapatid, para sa muling ang pagbabalik. Hindi tayo pumupunta sa church para maging attendees lang, mga kapatid. Because matuto ng kanyang salita. Para sa kanyang muling pagbabalik, handa tayo, mga kapatid. So parang umaatin tayo ng school, hindi lang para kumuha ng high grades, mga kapatid, mataas na grado, mag-excel sa extracurricular activities. Pero yung pinaka-main purpose mo doon, mga kapatid, is makagraduate ka, yung natutunan mo is magamit mo para sa sa future mo, mga kapatid. Sa na maging hanap buhay mo. Hindi ka umattend ng school, hindi ka nag-aral para magkaroon ng high grades, mga kapatid. So same thing, we are attending church, hindi para present ka lang, mga kapatid. Bagkus matuto tayo ng kanyang mga salita. Amen. Hindi lang yun makuha mo yun at then after graduate ka, then what? Kundi gagamitin mo yun para sa yung next chapter ng buhay mo, which is makakahanap ka ng trabaho, mga kapatid. So that's why we're attending church, mga kapatid. Amen. Natututo tayo rito sa kanyang salita at hindi lang yung basta natin alam, bagkus paano natin ito i-apply sa totoong buhay, mga kapatid. Amen. Hindi lang ito natin alam. Marami akong kakilala, mga kapatid. Talagang ang daming alam sa mensahe, ang daming alam sa Biblia. Pero tingnan mo yung buhay, mga kapatid. Doon mo makikita sa buhay kung ano yung tinanggap nila o yung head knowledge lang, mga kapatid, at hindi bumaba sa puso. Amen. Kaya ang pag-uusapan natin, mga kapatid, sa gabing ito is character, mga kapatid. So yung nung last Sunday is respect. So nagko-connect yan, mga kapatid. So kailangan talaga niya may respeto sa bawat isa. Kung may respeto ka, character mo yun, mga kapatid, di ba? Nire-respeto mo, mga kapatid. It's part of your character kung sino ka, mga kapatid. Kung ano ka, sino ka.
nagre-represent yun kung ano ka mga kapatid. Hallelujah. At next mo. So sabi dito, according to dictionary, sabi dito, character means a combination of qualities and personality that makes one person or thing different from others. A mental or moral qualities distinctive to an individual. So, yung katangian niya mga kapatid, di ba? Yung quality, kumaga si Paul may characteristic niya na siya lang meron yan. Na si Toots wala. Meron niyang characteristic si Toots na si Ark wala, di ba? Meron akong characteristic na wala si Pastor. So, we are unique mga kapatid. So, hindi natin pwedeng ikumpara, di ba? Kung gwapo man si Toots, sa kanya yun, di ba? Ganun siya. Kung magaling siya magsalita, characteristic niya yun, di ba? So, meron siyang something na So, kung ikaw may anumang bagay, ikaw lang din meron yan, mga kapatid. So, kung hindi mo pwedeng maliitin yung sarili mo na ganito lang ako, ganyan lang ako. No, mga kapatid. Anak ka ng Diyos, mga kapatid. Merong something sa'yo na tinitingnan sila, kaya tinawag ka dito, mga kapatid. Hallelujah. Before, tingin ko din sa sarili ko, talagang, alam mo yun mga kapatid, talagang anliit, ganito lang ako, ganyan ako. So, hindi pala yun. Sinasabi mo yung language ng diablo, mga kapatid. Yung anak ng Diyos, diba, you are more than conquerors in Christ Jesus. Mananagumpay ka na. Diba? So, bakit mo binamaliit yung sarili mo? Tinubos ka ni Lord, diba? Buhay niya yung pinantubos niya sa'yo, so huwag mo maliitin sarili mo, mga kapatid. Panghawakan mo kung sino ka sa pagkakatawag sa ating Panginoon. At hold to it hanggang sa dumating si Lord, mga kapatid. Next. Sabi dito, ito, laging ginagamit ito ni Pastor. Bawas your thoughts for they become your words. Diba? So kung nagsasalita ka na hindi mo iniisip, di ba? Parang kakaiba yun. Bawas your words for they become your action. So yung words mo, nagiging action mo yan. Your action will become your habits. Pag lagi mo yung ginagawa, nagiging habit mo na yan. Yung late ka na bumangon. Yeah, that's my habit, mga kapatid. Parang hindi apektado. Baga hindi, alam mo yan. Kaya yung sinabi nito na pag sa school, late. Pag sa work, late. Hindi late. Pag sa church, late. Pero ako doon lahat, late talaga. Kaya, honestly, ito, inaamin ko yun mga kapatid. Ever since high school, galit na sa akin ng nanay ko dahil lagi akong late. Pero hindi ko alam, pero parang relax lang ako, ganun. Galit na yung supervisor ko, pero wala lang sa akin, parang ganun. So, wino-workout ko din yun mga kapatid. Pero kung may kailangan kang i-meet na tao, siyempre respect mo yung oras niya. Be on time mga kapatid. Amen. So kung sa church, honestly, wino-workout ko din yan. I-meet natin si Lord dito, be on time mga kapatid. So hindi din tinitingin si Lord sa oras mo, pero yung pagrespeto sa oras na yon. Kasi i-meet natin si Lord sa lugar na ito mga kapatid. Amen? What's your habits for they become your character mga kapatid? So yung habits mo, magiging character mo na yan. Dahil kung ang habit mo ganun, siguro kaya naging habit ko na yun, di ba? Pero they will become your character. What's your character? For they becomes your destiny. So yung character mo, magdi-distinguish yung destiny mo mga kapatid. Kung habit mo, manggulo, yung destiny mo, kulungan or, di ba? Yes, it will determine mga kapatid kung ano yung habits mo, di ba? Yun yung magiging destiny mo. But it all nagsimula sa kaisipan mga kapatid. Kaya kung umpisa pa lang yung kaisipan mo mali na, yung dulo niyan mga kapatid, mali na yan mga kapatid. Kaya umpisa pa lang dapat positibo na tamang kaisipan and the outcome of it is positibo mga kapatid. Hallelujah. Next mo, Sister. Sabi dito, life is what controls us. We are known by the life that we live. So nakikilala tayo mga kapatid sa buhay na pinamumuhay natin. Hindi sa kung anong galing natin magsalita. Hallelujah. Diba, mayroong mga tao na magkilala mo na, ang galing magsalita, pero kilala mo na buhay niya, parang hindi ka na kumbinsido. Kasi kilala mo na siya eh. Di ba? Yung buhay niya mismo nagtitestify kung ano siya. Pag yung salita niya, hindi mo pang hahawakan, kahit anong galing niya magsalita, ay wala yan. Diba? Kasi kilala mo na siya because his life, nakikilala tayo sa buhay na pinamumuhay natin, mga kapatid. And it's been said that your life speaks so loud, wow, that I can't hear your testimony. So no matter, which is, we are required to testify the goodness of God, di ba? So no matter
ganon yung testimony mo mga kapatid, kung yung buhay mo, hindi nakikita yun, walang kwenta yung testimony na mga kapatid kasi mas speaks louder yung buhay na pinamumuhay mo. Amen? Hallelujah. So, kaya nga hindi ito kung gaano tayo katagal dito sa mensaheng ito mga kapatid o kung gaano man tayo, kung kailan na tayo tumanggap sa mensahe. Bagos, yung tinanggap natin na mensaheng ito is na ipumumuhay ba natin? Amen? Dahil hindi ito ibinigay ang mensahe para narinig lang natin o para nalaman lang natin. Bagos, maipamuhay natin ito mga kapatid. Amen? Yun yung gusto makita ni Lord sa atin na naipamumuhay natin yung salitang tinanggap natin. Amen? Kahit gaano ako katagal sa mensahe ito, kung yung mensahe nga is narinig ko lang, nalaman ko lang, at wala, hindi nagre-reflect sa buhay ko, it's nothing mga kapatid. Wala akong pakinabang sa mensahe nga na tinanggap ko. Amen? Hallelujah. Kaya kahit sa church ka pumunta, kung ikaw mismo yung problema, wala mga kapatid. Totoo. Kasi kung may problema dyan at kung yung thinking mo is paano ko maaayos ang problema, di ba? Yung outcome no maganda. Pero yung may problema kung paano wala ka namang dumagdag ka pa, then wala mga kapatid. Kaya kahit saan ka pumunta, kung yung thinking mo is negatibo, magiging outcome yan, wala mga kapatid. Hallelujah. So imbis na tulungan, ginulo mo pa. Amen. Hallelujah. Sabi dito, so therefore to leave a sermon would much better than to preach one. Kaya ayaw ko talaga mag-preach dito mga kapatid eh. Kasi to leave a sermon would much better. Kaya sa dami kong sermon na gagawin dito, kailangan nakikita nyo yun sa buhay ko mga kapatid. Kasi mamaya, ibabalik ko sa akin, ito, preach ng preach, hindi ko naman nakikita yung, galing lang na ito magsalita. Hindi naman nakikita sa buhay niya. Kaya ganun kahalaga mga kapatid. But sabi nga, tao pa rin yan. Tao pa rin ako, tao pa rin si Pastor Lahat na tumataya dito, is tao pa rin yan. Meron din yan mga weakness mga kapatid. Pero sabi nga doon, itinalaga sila ng Diyos para maging pastor. We have to respect their office, mga kapatid. Kung tinalaga siya ni Lord, bahala si Lord yan. Kung gumawa siya ng hindi ayon sa kanyang salita, si Lord papalo niyan. It's between Him and God, mga kapatid. Hindi tayo yung maghuhusga doon. Hallelujah. Ang kailangan natin gawin is ipanalangin kung mayroon mo siyang kahinaan na ma-overcome yung mga bagay na yun, mga kapatid. Hallelujah. The life you live shows what character you are. Amen? Kaya, because your life always builds your character. So, napakahalaga talaga mga kapatid, yung buhay natin, baka nagiging light of the world tayo, salt of the earth. Kaya yung, hindi ito kung gaano na tayo katagal dito mga kapatid. Bagkus dapat ang buhay natin, mas matagal ka na rito, mas nakikita yung buhay ni Kristo sa buhay natin. Amen. Kaya nga mayroong mga tao na minsan wala ka pang sinasabi, pero sabi niya, ba't iba ka? Kasi hindi ka ayon doon sa yung galaw mo hindi ayon sa mundo. So, nag-uusap kami kanina ni Michelle, sabi niya, mayroong isang tao doon na, ba't sabi niya, ba't iba kayo? Kaya so na-curious niya, bakit iba kayo gumalaw, iba kayo mag-ano? So, nagtanong siya kung anong meron sa family ni Michelle. Bakit sabi niya, ba't parang ang bait niyo? Parang ganon. At iba daw yung So, di ba? So, sabi niya, hindi kami perfect, nagkakamali din kami, ganito, ganyan. Pero ibig sabihin, yung buhay nila, yung buhay natin, tinitingnan niya ng mundo, mga kapatid. Diba? Kaya nga hindi tayo ayon sa galaw ng mundo na to eh. Diba? Hallelujah. Kung sila pakapalan ng makeup tayo, patanggalan ng yan. Kasi sabi ko, yung makeup nga daw para sa patay, di ba? Pampaganda. Ibig sabihin, pangit ka pag nag-makeup ka, pampaganda eh. Di ba? Hindi kulang pa yung ganda mo, mag-makeup ka, di ba? Maganda ka na sa mata ni Lord, di ba? Hallelujah. Yung character mo, doon yung tinitingnan. Kaya nang nag-uusap kami ni Ping last Sunday, mag-aasawa, di ba? So ano ba yung much better? Looks ba? So it's character, mga kapatid. Kasi sa honestly, bilang tatay na rin at may asawa, pero syempre, titingin pa rin talaga yan sa looks, mga kapatid. Pero syempre, should look for the character, mga kapatid. Hallelujah. Kasi, honestly, yung beauty, andyan yan, ilang years. Pag nanganak yan, unti-unti na yan kasi mapapagod, may stress. Yung katawan ng partner mo, mag-iiba na yan. Tapos, di ba, magiging busy na. So, lahat yan,
magde-deteriorate yung katawan ng tao. Mukha mo, kung dati po, ba? Maganda, gwapo. Pag bugbog ka na sa trabaho, stress ka na sa ano, bibigayan mga kapatid. So kung doon ka nakatingin lang sa beauty, pag pumangit na yan, hindi, maghanap ka naman ng mas maganda, di ba? So, you should look for the character, mga kapatid. Amen. Kasi maganda nga yan, hindi marunong magsaing, di ba? Hindi marunong maglaba, hindi marunong mag-alaga ng bata, di ba? Kasi magiging nanay yan ng mga anak mo, mga kapatid. Kaya sabi ko before, honestly, late na rin ako nag-asawa. Sabi ko, kung meron man ako maging asawa, yun yung magiging nanay ng mga anak ko. So tinitingnan ko yung mga, alam mo yun, yung kaya niyang gawin yung pagiging nanay sa mga anak ko. At I'm blessed naman na binigyan ako ni Lord, mga kapatid. Amen. Lord, even though sa late na, biyaya ni Lord yun, baga gift ni Lord yun. Outside of salvation, yung binigyan kanya ng partner, mga kapatid. It's a blessing, mga kapatid. So, tuloy tayo, mga kapatid. Sabi dito, and Jesus said, by their fruits, you shall know them. So no matter what we would say, how much we would testify, if our lives doesn't coincide with that testimony, so kahit ano man nang sabihin natin, we testify, kung yung buhay natin hindi nag-a-agree doon sa mga testimony natin, we are doing the kingdom of God an indebtment. Actually, hinahanap ko talaga yung meaning ng indebtment na yan, wala siya talaga sa dictionary. So indebtment, so sa pagkakautang ba? So parang pabigat siya, mga kapatid. By giving the testimony because people know what we are, mga kapatid. So kung ano ka, makikita yan sa buhay mo, mga kapatid. Kung nagpe-pretend ka lang, lalabas at lalabas yan kung sino ka talaga, mga kapatid. Kung nagpe-pretend ka lang maging Kristiyano, lalabas pa rin yan, mga kapatid. Kaya sabi nga, lahat is hayag sa Panginoon, wala tayong metatago. Kaya kung nagkamali tayo, all we have to do is lumapit talaga sa Panginoon. Humingi ng tawad, mga kapatid. Dahil hindi yan natin maitatago sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Next. Sabi pa dito, I've often thought that at the funeral service to hear a man preach the funeral of some person that had lived ungodly and had never done anything right. So, napunta siya sa funeral service to hear a man preach of some person that had lived ungodly and had never done anything right. And get preach as they were a great person. So, mayroong ungodly person, mga kapatid, na nai-preach na sabi, na siya ay ungodly, pero sabi doon, he is a great person that had gone right unto heaven at siya'y pupunta sa langit. Sabi dito, now, no matter what you'd ever say, so kahit ano man sabihin natin, the people already has their minds made up. By the life that character has left behind, mga kapatid. So, I'd like to think that of a long fellow right here, when he said, partings leave behind, footprints on the sand, that's the sound of life. Oh, I think it's beautiful. Now, the Christian church should have a real character then. Wow, amen, mga kapatid. So, mayroon tayo dapat totoong katangian. And if the life of Christ is in the church of Christ, amen, then it's got to have the character of Christ. Kung yung church na yan, mayroong buhay ni Kristo, it's got to have the character of Christ. So yung character ng mga tao dyan, character ni Kristo, mga kapatid. Amen. Kung yung character dyan nag-iisnaban, come on, mga kapatid. That's questionable yan. Tapos nag-church tayo, hindi tayo nagpapansinan. Come on, mga kapatid. Niloloko lang natin mga sarili natin. Hallelujah. Hallelujah. Sabi dito, it's produced the life of Christ. So magpuproduce siya ng buhay ni Kristo. It's just no more than just what we call in the church, South, common sense. If the life of the Spirit of Christ is in the church, it has to produce that life. Kaya kung church na to, andito yung si Kristo, yung buhay ni Kristo, yung bunga niyan, buhay ni Kristo, mga kapatid. Yung karakter ng mga tao dyan is totoong Kristiyano, mga kapatid. Because the life that's in you makes your character. So yung magiging character mo, mga kapatid. Next bit, sabi dito. You are known by your works. Hallelujah. Glory to God. Sabi dito, if any man is known, his character is known by his works, mga kapatid.
So makikita talaga sa gawa, mga kapatid, kung ano ka. Doon yun makikita. Kung ikaw, mababa ang pasensya mo, konting ano lang, di ba? Lilitaw at lilitaw yan, hindi mo yan maitatago. Kung mainitin ulo mo, lilitaw at lilitaw yan, mga kapatid. Kung magagaliting ka, di ba? Lilitaw at lilitaw yan, hindi mo yan maitatago, mga kapatid. So no matter who he is, his works prove his character. If you take a man, no matter how good he tries to be, if his works are evil, all his goodness won't amount to nothing. A man's word is his character. Wow. A man's word is his character, mga kapatid. Kaya ang taong hindi mo mapanghawakan ang kanyang salita, mahirap pagkatiwalaan, mga kapatid. Kaya we should be true to our word. Pag sinabi mong, pautang Brad, pautang sis, bayaran ko next week, pinautang ka, dapat maging totoo ka doon sa sinabi mo, mga kapatid. Yes, kasi ganun ang isang Kristiyano, mayroon siyang word of honor, mga kapatid. Pwedeng maliit na bagay lang yan, mga kapatid, pero tinitingnan yan kung anong karakter meron ka. Kung kayang panghawakan ng salita mo o hindi, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko nga, kahit ako walang pera, basta't meron akong, pag sinabi ko, pinupush ko talaga yun na matupad ko yun, mga kapatid. Kasi kung wala ka ng pera, hindi ka pa pinagkakatiwalaan, ano pang meron sa'yo? Wala na, mga kapatid, di ba? Sabi nga doon ito, pangit ka na nga, pangit pa ugali mo, di wala na, di ba? So, amen, kahit sa ibang bagay, meron ka, mga kapatid, di ba? Kung meron kang karakter, ano man itsura mo, ano man kalagayan mo, kung meron kang karakter, respetuhin ka ng tao, mga kapatid. At i-respect ka ni Lord. Hallelujah. Hallelujah. A man's word is his character, and a man that his word is no good, then you'll never have confidence in that man. Di ba? Hindi mo pwede pang, because his word is no good. So therefore, God, our Father, his character is his works to prove what he is. So, next mo. Hallelujah. So therefore, by their fruits, Matthew 7:20, you shall know them, mga kapatid. Pwedeng it sounds cliche, na parang paulit-ulit, pero totoo yan, mga kapatid. Pwedeng sabihin natin, lagi na lang ganyan, naririnig ko na yan, by their fruits you shall know them. All things work together for good to them that love it. Diba? It sounds cliche, mga kapatid, parang tingnan paulit-ulit, pero salita ng Panginoon yan, mga kapatid. At kailangan natin yan. By their fruits, you shall know them. So tingnan natin kung anong bunga meron tayo, mga kapatid. Let's, baga manalamin tayo sa salita ng Panginoon. Minsan, ang sinasalamin natin, buhay ng iba, di ba? So, salamin muna sa buhay natin. Tingnan muna ito sa salita ng Panginoon kung okay pa tayo o hindi. Di ba? And then, kung meron man, may mga kapatid tayo, then hindi criticism, kundi bagkos tulungan natin. Kung may mga kapatid tayong may something, hindi not to criticize, but tulungan natin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga, kung tayo magkakapatid, kailangan natin magtulungan sa bawat isa, mga kapatid. Pero minsan, mahirap din talaga. Pero kailangan talaga natin gawin tulungan. Amen? Hallelujah. Kung tayo may kakayanan, tumulong tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa abot ng ating makakaya. Hallelujah. Next. Man is measured by character. Ito nakita out of nose to ni Pastor Ron. Man is not measured by how big his arm is. So, hindi yun nakikita kung anong muscle ako, kung nag-workout ako dito, kung gaano man tawala, di ba? Man's measured by character. So, nasusukat ang tao sa kanyang karakter, mga kapatid. Certainly, big man's brute, di ba, yung hayop. I seen men that weigh 200 pounds. 200 pounds is almost 100 kilos yan, mga kapatid. And didn't have an ounce of man in him. Wow. Ganun kalaki, pero parang hindi siya nakikitang, di ba? Tao, man. But a man is measured by character. So is women measured by character. And we are sons and daughter of God. What type of character we ought to be? We might have the name of Branham Tabernacle or Methodist or whatever church you go. That isn't it, mga kapatid. Kahit anong church ka pumunta, hindi yan, mga kapatid. It's something different. It's your character. So, character mo talaga. Doon tinitingnan ni Lord yan, mga kapatid. That's what God is looking at. Yun yung hinahanap ni Lord sa'yo, yung character mo na ma-develop. Diba? Yung character na Kristo makita sa'yo. You might be Methodist, you might be Baptist, you might be Presbyterian. It's not that.
It's character that God looks at. Not just an earthly character, but Holy Spirit character, mga kapatid. So yung character ng banal na Espiritu, ganun dapat ang meron sa atin, mga kapatid. And I believe if you are filled with the Holy Ghost, lalabas na yan, mga kapatid. Baga, hindi fabricated, hindi persado, hindi pagkukunwari. Natural, mga kapatid, lalabas yan sa'yo. Amen. Next, I believe mabilis lang to. So, numbers, God don't count numbers, mga kapatid. So, hindi ito paramihan. Sabi nga din, kahit 5 lang yan, kung totoo, mas maigi yan, mga kapatid. Nagkakaintindihan yan. And, kung 100 mo yan at laging nagkakasalubong at walang unity, I doubt, mga kapatid. Sabi dito, numbers, God don't count numbers. He counts character. Character is what God looking to find. Somebody he can't get his hands on. Somebody that stand still long enough. Wow, mga kapatid, ang character. Yeah, I remember the 3 Hebrew children, mga kapatid, kung anong character meron sila. Diba talagang napakagandang testimony yan, mga kapatid, ng 3 Hebrew children. Diba, pinaluluhod sila sa ribulto. Hindi sila lumuhod, mga kapatid. Talagang nanindigan sila sa Panginoon. At sabi pa doon, kahit hindi man kami iligtas ng Diyos, dahil alam nilang mali hindi kami luluhod dyan, mga kapatid. So nawa tayo din, mga kapatid, we should not compromise on the word. Diba? Alam naman natin ang offer ng mundo na to. Diba? Yun yung offer lang ka para mag-compromise ka. Diba? Ang ganda ng offer, pero Sunday, wala ka. Wala ka sa gawain. Ang ganda ng offer, syempre, naghanap ka ng trabaho, kailangan mo ng pera. Ang galing yan mag-offer ng Diablo. Pero ang tanong doon, maninindigan ka ba sa salita ng Panginoon? Kahit ka pala dyan, magtitiis ka. Amen? So it's a test din, mga kapatid, sa atin. Bawat isa sa atin, mga kapatid. So susubukan ni Lord kung hanggang saan ka maninindigan. Yung karakter mo, makikita doon kung anong klase ka. Amen? Glory to God. Napakaganda ng 3 Hebrew children na yan, mga kapatid. Sabi ko, wow, grabe. Kahit hindi man kami iligtas ng Diyos, hindi kami luluhod. Wow, glory to God. Nawa, ang bawat sa atin is ganun tibay, manghawakan sa salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Dahil alam naman natin, panahon natin ngayon talagang, alam mo yan, talagang pahirap na napahirap, mga kapatid. Actually, hindi naman. Convenient na nga Dadalhin ka niya sa convenience na church ka, malayo, mahirap. Tapos mapapala mo doon? Gagastos ka lang, di ba? Imbis na nagpapahinga na ako. Ito. Pero doon mo makikita sa panahon na to. Kasi ang kalaban natin ngayon is panlalamig, mga kapatid. Pag dumating yun sa bawat sa atin, paano ka ngayon mga hawakan na magpapatuloy ka? Amen? So doon ngayon tatanong sa bahay na lang ako. Manonood na lang ako live streaming, di ba? O kasi sa live streaming, marami ka pang pwedeng gawin habang nanonood. So hindi ka totally nakapokus sa preaching of the word, mga kapatid. That's true, mga kapatid. Nanonood, pwedeng nakahiga. Nanonood, pwedeng kumakain. Di ba? So, hindi totally talagang, yes, totoo yan, mga kapatid. Sabi nga, nung pandemic, I miss church. Nung after ng pandemic, pwede na mag-church, nasaan na? Amen. So, hindi yun nakikita sa pag-church mo, pero doon makikita kung ang karakter, kung ano meron ka, mga kapatid. Amen. So, dapat yung narinig natin, nalaman natin, yung salita ng Panginoon, so dapat yan nagmamanifest sa buhay natin. Nakikita yan sa karakter ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Dahil kung dati, ngayon dapat mahaba na pasensya mo, kahit parang inis na inis ka na, pagpasensyahan mo na yan, di ba? Kahit halos, na yung ulo mo sa init na init ka na, pero sige lang, kalma ka lang, di ba? Sabi nga, calmness is mastery. Pag naging kalmado ka na-master mo na lahat ng mga bagay, mga kapatid. Sabi dito, character is what's looking to find somebody he can get his hands on, somebody that'll stand still long enough. Your work will prove your character. So you see, a man's character is made known by his work. Whatever you are, your works prove what you are. So no matter how much you testify, so inulit na naman, mga kapatid, binabasa ko lang, may Sister Barbanam, sa message niyang Time-Tested Memorials of God, 1957. So whatever you are, your works prove what you are. No matter how much you testify, whatever you say, pro or con, that has nothing to do with it. Your works tell what you are.
So, ilang message mga kapatid, so gawa mo talaga, magpapatunay kung sino ka. What you are inside. So, kung ano sa loob mo, every job that you do, manifest what you are. So, kung ano yung nasa loob mo, maglalabas talaga yan mga kapatid. Kaya kung pagkukunwari lang yung nasa loob mo, mapapagod ka, lalabas din yan mga kapatid. So, kung may mga bagay pa tayong nagsusumikapan, ipag-pray natin kay Lord. Di ba? Yun yung kailangan natin gawin. Ipag-pray natin kay Lord na, Lord, tulungan mo kung mapagtagumpayan ko ang mga bagay na to. Amen. Hindi yung bantayan natin na bantayan yung ating kapatid, mga kapatid. May trials din yan. May mga pagsubok din. Ako mayroon din. Lahat tayo mayroon. Walang exempted sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. And you businessmen, if you do a push-up job, so yung mga businessman, kung meron kang, if you do a push-up, parang see what I mean? Just a halfway job. Kung bagang pinagawa sa'yo ito, dapat imbis na ayusin mo. Halfway job lang. Don't do that. Huwag mong gawin yon. Kaya kung maglingkod ka kay Lord, diba? So if you can't do it right, don't do it all, mga kapatid. So pinataya ako ni Lord dito. So gawin ko yung best na magagawa ko, mga kapatid. So it's not a halfway job. Hindi ako magaling, sabi ko nga before kay Juby, sabi ko, I'm not a good speaker. Diba? Pero kung sa biyaya ni Lord, sa maliit na bagay na meron sila makuha, na talagang dala-dala nila mga kapatid hanggang sa dumating si Lord. Sa akin ganun lang, maliit lang na bagay na may makuha ka sa akin, mas matutuwa na ako doon mga kapatid. Hindi yan sa akin, sa ganang sariling akin, bagkus naging way ka para may matutunan sila sa pamamagitan mo mga kapatid. Hallelujah. Sabi nila, don't do that. If you can't do it right, don't do it at all, mga kapatid. Kaya kung pinataya ka rito maging song leader, gawin mo siya ng buong puso, mga kapatid. Kung pinatayo ka rito maging MC, gawin mo siyang buong puso, mga kapatid. Amen. Kung pinatayo ka rito para mangaral, sa abot ng makakaya mo din, gawin mo siya, mga kapatid. Although nakakapanginig, honestly, totoo. Kanina sabi ko, grabe, iba yung pakiramdam pag kasi matagal. But sabi ko, Lord, ikaw yung manguna, hindi ko to kakayanin na ako lang, mga kapatid. Hallelujah. So when you come to Christ, if you can't absolutely sell out, talagang tinignan ko yung meaning nito, mga kapatid. If you can't absolutely sell out, ibig sabihin walang matitira. Baga lahat, lock, stock, and barrel. Lahat parang, honestly, talagang sinulat ko rito, mga kapatid. Sabi dito, including everything completely. So, ibig sabihin ng lock, stock, and barrel. So, lahat, mga kapatid, walang reservation. And you come to Christ, don't come at all. So kung pumunta ka kay Lord, lumapit ka kay Lord, walang reservation, mga kapatid. Lord, hanggang dito lang. Pagdating sa ganitong bagay, wag ka na dito. Sabi nga, kung pinapunta mo sa bahay mo, di ba, yung pinaka-private na kwarto ng bahay mo is yung bedroom mo. So dapat i-allow mo si Lord na pumasok lahat. Amen. Gusto mo sumunod kay Lord, pero hanggang dito lang, Lord, di ba? O hanggang 90% lang. So, hindi ganun, mga kapatid. Sabi niya, lahat, walang reservation, completely. Kaya pag sunod mo kay Lord, dapat buo, mga kapatid. Hindi napipilitan bagkus may pagkukusa. Di ba? Lord, tinubos mo ako. Diba? As an appreciation, sige Lord, gagawin ko kung ano yung nais mo ipagawa sa akin. Amen? Minsan, parang ayaw natin, pero kung totoo tayong tumusunod kay Lord, sige Lord, then your will be done. Diba? Amen. Kung ako tatanungin, ayoko din talaga tumayo rito, mga kapatid. Pero kung ito yung kalooban ni Lord na kailangan kong gawin, then so be it, mga kapatid. Hallelujah. But when you really want to be a Christian, stand out. Wow, mga kapatid. Kung gusto mo maging Kristiyano, dapat mag-stand out ka. Hindi yung ano ka lang. Hindi, ay, lay member lang ako rito. Ano lang ako rito. So hindi ganun, mga kapatid. You have to stand out. Kaya kung meron kang talent, meron kang skills, may binigay si Lord para magamit mo sa kanyang ministry, din gamitin mo, mga kapatid. Dahil galing yan kay Lord. Pag sabi nga ito, di ba, sa Parable of the Talent, kung meron ka lang talent na magsalita, din hindi ka naman pinersang kumanta, di ba? So magsalita ka lang. Diba? Honestly nga, napakanta na ako rito kahit hindi rin ako mahusay kumanta, mga kapatid. Dahil kailangan di ba? So kung kailangan mo gawin yon, you have to do it for the Lord. Amen. Hallelujah. You have to stand out, mga kapatid. So, hindi ito, ay, malit lang ako, ganito lang ako. Oh, you have to stand out, mga kapatid.
make it real, maging totoo tayo sa pagiging Kristiyano. Hindi lang tayo Kristiyano pag Sunday or pag Wednesday, pag ibang araw, di ba? Andun ka sa agos ng mundo, mga kapatid. So you have to stand out. Amen. That's what God wants you to be. Yun yung gusto ni Lord sa'yo. And that will prove, your works will prove what your character is. So yun talagang yung gawa mo, yung nakikita sa'yo, yung magpapatunay kung anong character meron ka. Your character is known by the works that you do, mga kapatid. Oh, hallelujah. So talagang character lang tayo, mga kapatid. Next. So our character is from above. I said, we're Christians. American act like American. German act like German. Because that their national spirit. So parang Pilipino, mga masyadong hospitable, di ba? Mga smiling face yan, mga welcoming. So yun yung spirito naman ng mga Filipino. We have a national spirit. That's the Holy Spirit coming from God out of heaven, and you act like that. Makes you conduct yourself as they do up there because you are of another world. So yung character mo, kung saan ka galing, if you're filled with the Holy Ghost, magmamanifest yan, mga kapatid. Lilitaw yan, lalabas yan sa mga gawa mo. We are living in America, that's true. That's the body part. But the soul that conducts us, our character, is from above. We live from above because we're born from above. So, I believe God has chosen us before the foundation of the world. Kaya, pag galing ka doon, before the foundation of the world, magre-respond ka sa kanyang salita, mga kapatid. Pag tumalikod ka, mas nag-i-engage ka sa mundo, your works will prove what you are, mga kapatid. Hallelujah. We live from above because we're born from above. All Christians from above. True Christian yan, mga kapatid, because sabi nga, not all Christians are Christians. True Christians come from above. Jesus said, I am not from below. I am from above. If I was from below, my subject would fight for me, but my kingdom is above, mga kapatid. Kaya kung galing tayo doon, yung character natin, mag-manifest sa buhay natin, makalangit na gawa, mga kapatid. Amen? So is every man that's born of the kingdom of God, he's from above. So pag you're born from the kingdom of God, galing ka doon, mga kapatid. Kaya yung gawa natin, yung ano na nakikita sa nagmamanifest yan talaga kung ano nasa loob mo. Kung ano ka, kumbaga, kung saan ka galing, magmamanifest yan talaga, mga kapatid. Next. Sabi dito, so no more condemnation, free from sin, free from that cares of the world, no condemn. Why? To them that have been by one Spirit baptized into one body, there the blood of Lamb has been applied. The God of heaven has accepted you and your life. He is in you. And you are the sons and daughter of God. Your character is God's character. So pag anak ka ng Diyos, yung character ng Diyos, character mo, mga kapatid, lalabas yan. What is that? What is it? A little pushover? No, sir. God is a God of judgment. He is a God of correct. Kaya pag kinokorek ka ni Lord, diba? Tanggapin mo, mga kapatid. Kasi pag andun ka na sa mundo, pinabayaan ka ni Lord, mag-isip-isip ka na kung anak ka rin talaga ni Lord. Amen? Kasi andun ka na, nakaano ka na doon, tapos hinayaan ka lang. Mapapaisip ka kasi kung anak ka niya, hindi ka niya hahayaan doon. Nandun ka sa mundo, mga kapatid. Hallelujah. It must be on the line. Nothing else will do. That's the kind of character you are because you are the character of your Father. Amen. See? So kaya tama talaga kanina yung binasa ni Brother Paul. A wise son heareth his father's instruction. Kaya kung wise son ka, magkikinig ka sa instruction ng ating amang nasa langit, mga kapatid. Hindi ka magre-reklamo, wala kang excuses. Baga, total na pagsunod, mga kapatid. Hallelujah. Next. So, what type of people we should be? Namalilata. So, he that puts his hand to the plow and even turns to look back is not worthy of the plowing. So, lahat ng nag-aararo, mga kapatid, sa amin may sakahan kami sa probinsya, pero hindi ko yan naranasan. Kasi ano yan parang sabi nga doon, pag nag-araro ka, dapat nakafocus ka doon. Kasi pag hindi, mawawala ka sa linya. So mahirap ayusin yun, mga kapatid. Kaya pag nag-ano ka, dapat nakafocus ka. Sabi ito, isang
Kaya sabi nga doon, he that puts his hand to the plow, siya na mag-aararo, and even turns to look back, mawawala ka doon sa linya mo, mga kapatid. Is not worthy of the plowing, so hindi ka karapat-dapat. What a place to come. Yes, outside you die, inside you're safe. Kaya pag lumabas ka sa kalooban ni Lord, delikado mga kapatid. Just come in and let off the pressure. That's the thing to do, and Christ is our tower. Yes, God's provided place of safety. Kaya pag kay Lord ka, safe ka mga kapatid. Totoo yan mga kapatid, meron kang proteksyon, hindi mo lang nakikita. Maraming pagkakataon na pwede kang madisgrasya. Amen? Totoo yan mga kapatid. Kung babalikan ko yung nangyari before sa akin eh. So, oo mga kapatid, na-disgrasya ako. Pero bakit doon sa part na meron lang tao? Kasi ang haba ng binaybay ko, wala talagang tao mga kapatid. What if nahulog ako sa bagay na walang tao? Edi, morning pa ako nakita. Di ba? So, makikita mo sa anumang sitwasyon, pag na-kay Lord ka, andun yung protection niya mga kapatid. Minsan, ina-allow niya yun para makita mo yung kamay niya na kumikilos. Amen? So, hindi ka lang yung minsan hinahayaan na komportable ka lang. Minsan, ilalagay ka sa sitwasyon para makita mo yung kapangyarihan niya, mga kapatid. Even sickness, mga kapatid, ina-allow niyan para manguyapit ka doon. Panghawakan mo yung salita, by His stripes we are healed. Amen? Ma-exercise mo yung faith mo sa mga bagay na yun dahil kung hindi mo maranasan yun, hindi mo maranasang magkasakit, so paano mo a-apply yun, mga kapatid? Even, sabi nga doon, love your enemy. So meron talagang makakaaway ka, mga kapatid. At gagawin na doon is mahalin mo. Kasi mapupulfill yung kasulatan na yun, mga kapatid eh. Hallelujah. Kaya meron talagang ayaw sa'yo. That's normal. At ang magiging response natin is mahalin sila. Amen? Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Next. So, we call ourselves believer. Are you believers, mga kapatid? Amen. Glory to God. And we dilly-dally around the world. Wow. Tinignan ko ito, mga kapatid, but it's dilly-dally. Baka wasting time aimlessly. Di ba? Ang panahon natin yan, talagang ano yan. Ilang oras tayo sa cellphone, mga kapatid. Minsan sa church, nagsa-cellphone pa. Totoo yun. Totoo. Hallelujah. Ilang oras sa bahay, ilang oras tayo. Ako, honestly, guilty talaga ako dyan, mga kapatid. Yun yung wino-work ako na imbis na maraming bagay akong nagawa, hindi mo na mamalayan, ubos na yung oras mo. Kakascroll. Anong oras na, inaantok ka na. Wala ka nang tayo magbasa ng Bible. Wala ka nang tayo magbasa ng message, mga kapatid. Amen? And we call ourselves believers, mga kapatid. Oh, sabi ko nung nabasa to parang, siyempre, sabi nga doon, ang salita ng Diyos is just like a two-edged sword, mga kapatid. Tumatapat sa inyo, tumatapat din sa akin. Kaya yung sinasabi ko rito, hindi lang to para sa inyo, para din sa akin, mga kapatid. Hallelujah. So andito tayo para paalalahanan sa mga bagay na ito, mga kapatid. Sabi dito, we are dilly-dally around the world. Ba? We are wasting time aimlessly nang walang patutunguhan. Ba? The men have got away from God. So dahil sa mga bagay na yan, nilalayo tayo sa Diyos. The women has got away from God. It's used to be. In the old-fashioned church, it was wrong for women to cut their hair. They just as bob hair as the rest of the world. It was wrong for women to wear this stuff. Manicure. Oh, so wali pala yun. Binasa ko lang, mga kapatid, manicure. Diba? Late ko na rin nalaman niya, yung papala, pedicure yun. Diba? Oh, kamay, manicure. Or even what you call it, on their lips. May sa lips. What if lip tint? So paano yung lip tint? Diba? Parang just like lipstick. It was wrong for them to do it. Wow. And today, we just do it like the rest of the world. Wow. So kahit yan, mga kapatid, nakikita din sa mga believers, di ba? Sabi din, make-up, graduation lang naman. Di ba? Oh, sa kasal lang naman. Pero sinabi nga doon, wag eh, di ba? Once man yan or twice or ano. Pero sinabi doon kasi wag, mga kapatid. So sabi nga doon, maging wais tayo. Alam mo naman natin yung Diablo, masyado yan tuso, mga kapatid. Amen. Huwag tayong padadala sa mga bagay na yan. We should be wise. Mga kapatid. Hallelujah. And Pentecostal women wear shorts, little old vulgar clothes, and stand out and mow their yards. And oh, brother, something's happened. That's awful, old-fashioned, but brother, it scar you out. Scar you out, parang babalatan ka, parang ganun. Kukuskusin ka. It's what the church need.
So, kailangan pala tayo kuskusin din mga kapatid sa mga bagay ito, di ba? Nire-remind tayo. It's not so much of this Hollywood preaching we're having today. So, huwag tayo magtaka mga kapatid kung yung preaching dito is hindi Hollywood, binabalatan tayo rito eh. Di ba? Kasi hindi tayo kino-comfort na okay lang yan. Sinabi ni Lord, pag mali, umalis ka dyan. Amen? We're having today but an old-fashioned revival that swept the country to scour out the church of God. So para linisin ang church of God, mga kapatid. That's the reason we don't have miracles, all-night prayer meetings and things that we used to have is because something happened. The Holy Spirit cannot bless. So pag wala yung banal na Espiritu, sa kalagitnaan walang pagpapala, mga kapatid. Kaya ganun kahalaga na pagpunta pa lang sa church, nananalangin na tayo na maging, Lord, linisin mo ako. Kasi nagiging hadlang yun, mga kapatid eh. Yeah, totoo yun, mga kapatid. Isa lang na meron na nagiging hadlang yan sa pagkilos ng banal na Espiritu. Hallelujah. Kaya dapat natin na bawat isa maging aware din, bawat isa sa atin, mga kapatid. So either the tech, the musician, mga member, mga kapatid, we should be aware of those things. Kaya kung lalapit tayo, sabi nga, lahat is hayag sa Panginoon. Wala tayong may tatago, mga kapatid. Kailangan mo lang talaga sumuko ka kay Lord. Lord, I'm not worthy, but make me worthy. Sa mga oras na yan, linisin mo ako, gawin mo akong karapat-dapat, Lord. Sa mga oras na yan, sa pag-attend ko at nawa, hindi baga yung flow ng banal na Espiritu. Makikita mo, mga kapatid, pag yung flow ng banal na Espiritu, parang ang sarap ng pakiramdam. Honestly, nag-aawitan, tapos minsan, alam mo yung iilan lang kayo, pero parang ang dami-dami nyo. Na, ayaw ko kung na-experience yun, mga kapatid. Na parang alam mo yung mga nag-aawitan na hindi nyo nakikita. I mean, naranasan ko yun, mga kapatid, na-experience nyo lang. Sabi ko, wow, parang kakaiba yung atmosphere sa loob ng church. Ganun pag walang bara, mga kapatid, walang sagabal sa ating kalagitnaan. Amen? Walang bitterness, walang inggit, which is, ganun ang dapat sa isang Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung anumang mga gusto, hanggat maaari ayusin ka agad, mga kapatid. Hindi natin kailangan magtanim ng galit. Ba? Hanggat maaari ayusin natin. Nang sa ganun yung kilos ng banal na Espiritu, maayos, mga kapatid. Dahil lahat yan apektado pag mayroon isa dyan na hindi nagpapasakop. Sabi dito, character is victory. Unless we suffer with Him, we cannot reign with Him. You have to suffer to reign, mga kapatid. So, kailangan mo talagang mag-suffer para mag-reign ka. Ibig sabihin, makapag-rule ka, mga kapatid. The reason for it is that character simply is never made without suffering. Kasi yung character mo, mga pala kapatid, sa mga experiences mo, sa mga paghihirap mo, pagtsatsaga mo, ba nagiging matyaga ka dahil sa mga experience mo? Nagiging mahinaon ka dahil sa mga naranasan mo? Na imbis na mag-react ka, pero kailangan mo lang kumalma. Sabi dito, character simply is never made without suffering. Character is victory. So yung character na pinagtatagumpayan yan pala, mga kapatid. Hindi yan instant na ganun ka na kaagad, mabait ka na kaagad, kalmado ka na kaagad. Pero dahil sa mga naranasan mo, nagiging ganun ka. Nagiging kalmado ka na, di ba? Maayos ka kasi through experiences, naranasan mo na yung mga bagay-bagay. It's not a gift, so hindi pala to regalo ni Lord. Hindi ito gift. Talagang pinagtatagumpayan mo to. Amen. Hallelujah. Yung pagiging pasensyoso, di ba? Pagiging maayos ka na, mahinahon ka na. Yung karakter mo, dahil marami ka nang napagtagumpayan, mga kapatid, kaya ganun ka na mag-react sa mga bagay-bagay. A man without character can't reign. Wow. Because apart from character is satanic. But power with character is fit to rule, mga kapatid. Mapapansin mo yung isang leader sa isang bayan, pag walang character yan, yung mga tao umaalis. Pero pag maayos yung leader dyan, di ba, nagpa-progress yung lugar. Sabi nga, sa millennium, pag you're a bride of Christ, meron kang domain na pagsasakupan. Ibig sabihin, meron kang nasasakupan, mga kapatid. Kung ikaw doon yung leader sa ganon, pag ikaw yung pag kasama ka doon sa pag-agaw. Kaya nga pag wala kang karakter, hindi ka pwedeng may nasasakupan kasi pamumunuan mo yun eh. Sabi niyo, a man without character cannot reign because power apart from character is satanic. So pag wala kang karakter, paano ka bibigyan ni Lord ng pamumunuan mo?
Amen? Kaya nga dito, hinuhubog na tayo. Yung character natin, hinuhubog na, mga kapatid. Dahil meron kang pamamalhaan sa lugar na yan, mga kapatid. Sa millennium na yan. But power with character is fit to rule. Oh, what treasure are laid up for those who are willing to enter into His kingdom through much tribulation. Think it not strange concerning the fire trials that are try you. That is what Peter said. It's a strange that God wants us to develop a Christ-like character that comes through suffering. No, sir. We all have trials. We are all tried and chastened. So lahat tayo sinusubok at kinichastened. As sons, none one but goes through that. So lahat talaga mga kapatid, mayroong pagsubok. Meron talaga tayo pagdadaanan. So nakadepende na yan kung gaano man yung kabigat. Sabi ko nga, may narinig akong testimony sa isang sister. Ganun kabigat yung trials niya. Sabi ko, wala pala akong problema. Kasi sa ganung pinagdaanan niya, parang sabi ko kung ako sa sitwasyon niya, parang hindi ko kakayanin eh. Pero siya nakayanan niya mga kapatid. Si Lord din yung nagbigay ng kakayanan nun na makayanin niya yun mga kapatid. Kaya sabi ko nga lagi, kung ganun kabigat yung pinagdadaanan niya, ganun ka-confident si Lord, nakakayanin niya yon. Amen. Kaya mas ibig sabihin, ganun siya katibay. Kasi kung ganun kabigat, ganun siya katibay, nakakayanin niya yun mga kapatid. So ganun ka-confident si Lord na ibigay sa yun kasi alam ni Lord, nakakayanin mo yun. Hallelujah. Sabi dito, the church that is not suffering is not being tried hasn't got it isn't of God. Kaya huwag tayo magtaka mga kapatid kung yung church natin maraming trials. Because it is of God mga kapatid. Amen. Kaya magalak tayo mga kapatid. Sinusubok yung church natin. Kasi kung kay Diablo na to, hahayaan niya ng ganyan eh. Pero pilit niyang sinisira kasi meron siyang sisirain. Ha? Totoo mga kapatid. Kaya huwag tayo magtaka kasi merong trials kasi talagang church of God yan mga kapatid. A church that is not suffering and is not being tried hasn't got it isn't of God. So, ibig sabihin, meron tayong trials dito, it is of God, mga kapatid. Hallelujah. Hebrews 12:6, for whom the Lord loveth, He chastened, and scourgeth every son whom He receiveth. So, talagang sinusubok niya, mga kapatid. But if you be without chastisement, so pag walang pagpapalo sa'yo, amen, wherefore all partakers din you are bastard and not of sons. So, ito yung sabi ko kanina, pag wala kang, hindi ka sinasaway, sa mali mo lang gawa, inahayaan ka na, mag-isip ka na mga kapatid, baka bastard son ka. Hindi ka anak ni Lord. Amen? Hallelujah. Kaya kung meron kang pagsubok, sinasaway ka ni Lord, pasalamat ka. Inaalis ka doon ni Lord, mga kapatid. Sa kalagayan na yon. Hallelujah. Now, this special condition of Smyrna must apply to every age. There is no age free from it. There is no true believer free from it. So if you're a true believer, mga kapatid, hindi ka libre sa this is of God, this is the will of God, it is needful. Kailangan mga kapatid, we need the Lord to teach us the truth that we are to suffer and be Christ-like in doing it. So we must be Christ-like, mga kapatid. So ano ba si Kristo na nandito? Hindi siya umayaw sa binigay sa kanyang kailangan niyang gampanan. Nagpasakop siya sa ating amang nasa langit, mga kapatid. Kung tumalikod siya, di wala tayong kaligtasan. Naging submissive siya doon. Kailangan niyang ganawin yung mission niya. Kailangan niyang mapako sa krus kahit napakabigat, kahit napakasakit, kahit kahiya-hiya, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan niya mag-suffer, mga kapatid. To teach us the truth that we are to suffer and be Christ-like in do with love, suffer it long, and is kind. Matthew 5:11-12 sabi, blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manners of evil against you falsely for my sake. Rejoice. Oh, kailangan pang magalak ngayon, mga kapatid. Kung ano na pinagsasabi sa iyo, kailangan mo pang magalak. Oh, glory to God. Kasi si Lord naman pinaglilingkuran mo, hindi ka naman gumagawa para sa tao, gumagawa ka para kay Lord, mga kapatid. Dahil siya ay naluluwalhati. Di ba? Mapapansin mo yung mga makamundo, galit sa mga totoong Kristiyano. Kaya din ka magtataka, mga kapatid eh. Sa trabaho namin, din kami nagtataka, 3 kami believer doon. Bakit galit na galit sa amin yung bisor namin sa taming 3? Amen. Kasi hindi niya kami mamanipula. Alam mo yan.
At sinasabi namin, ini-expose namin yun. Kaya ayaw sa amin, mga kapatid. So, ganun talaga. Pag totoong Kristiyano ka, mga taong makamundo, talagang against yan sa iyo, mga kapatid. So, huwag tayo magtaka sa mga bagay na yon. Gawan pa rin natin mabuti, mga kapatid. Maging totoong Kristiyano tayo. Do good, do good sa mga gumagawa ng masama sa atin. Hallelujah. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted the prophets which were before you. So kahit yung mga propeta pinersecute bago sa inyo, sa atin, mga kapatid. Kaya huwag tayo magtaka. No servant is greater than his master. So kung master natin, naranasan lahat to. Kaya huwag tayo magtaka kung naranasan din natin yung mga bagay na to. Because yung pinagdaan ni Kristo, hindi na nga tayo pinako sa krus eh. Ibig sabihin, madadaanan din natin, mga kapatid. So mga sufferings, that's normal, mga kapatid. So the cloudy skies and storm of life are no signs of God's disapproval. So kung yung buhay ko, dumadaan ka dyan, cloudy skies, storms, kung sabihin mo parang wala nang katapusan, di pa tapos yung problema ko, meron na naman. So, storms of life are no signs of God's. So hindi yan sign ng God's disapproval sa'yo. Diba? So ganun mong kabigat, so bakit ganito, hindi pa nga tapos yung isa, meron na naman isa. So it's no sign of God's disapproval. Neither are bright skies and still water signs of His love and approval. So kung bright skies, di ba? Still waters, hindi yan sign ng love and approval ni Lord, mga kapatid. His approval of any of us is on in the beloved. So yung approval niya is sa kanyang anak, mga kapatid. Kaya kailangan natin pumasok talaga kay Kristo, mga kapatid. Kaya doon yung approval niya eh. Hallelujah. His love is elective, which He had before us, before the foundation of the world. So by election talaga, mga kapatid. So hindi natin ipipilit yun. Yung iba, pag pinili ka ni Lord, talagang pinili ka. At kung nagpasaway ka, uuwi kang maaga. Amen? Do you agree with that, mga kapatid? Amen. Kasi magiging pasaway lang to, pero anak ko to eh. Uwi ka na lang maaga. Kaysa masira mo pa yung pangalan ko. Kaya pag nagpasaway ka kay Lord, ayaw mong pa-correct, uwi ka na lang maaga, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Sabi dito, does He love us? Yes. But how shall we know? So paano natin malalaman mo tayo ni Lord? We shall know because He said so. Dahil sinabi niya, mga kapatid. Amen. And manifested that He did love us, for He brought us to Himself and gave us of His Spirit. So dinala na tayo sa Kanyang sarili. Diba? At binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. Placing us His Son. And how shall I prove my love to Him? So paano natin patutuhanan yung pag-ibig natin sa Kanya? By believing what He said. Kaya pag sinabi ni Lord ganito, huwag ka na mag-reason out, mga kapatid. Ganito kasi. So, sumunod ka na lang, mga kapatid. Hallelujah. Doon natin mapapatunayan na mahal natin siya by believing what He said and by conducting myself with the joy. Wow. Paano natin mapapatunayan yung pag-ibig natin sa Kanya? By believing what He said, ano sinabi niya, and by conducting myself with joy amidst the trial that He in His wisdom allowed to come to pass. So, bigat-bigat na dinadala mo. Joy amidst the trials. Wow. Kaya ba natin gawin yun, mga kapatid? Namatayan ka na ng ganito, ganito pang, nasa ospital pa yung ganito, may utang akong ganito. Sabi dito, conducting myself with joy. Maging masaya ka pa. Maging masaya ka pa. Pero sinabi mga kapatid eh. Di ba? Amidst the trial that He in His wisdom allow to come to pass. So inalaw yan mga kapatid. Ibig sabihin, kakayanin mo. Sabi nga lahat dito is temporary. Problema, temporary lang yan mga kapatid. Matatapos din yan. Amen. Sabi nga, actually yung dumadaan na reels na iba yung after 100 years. After 100 years, nasaan ka na kaya? Yung pinaghirapan mo, yung pinagpuyatan mo, asa na kaya? Yung bahay mo, kotse mo, asa na kaya? Sino nakatira sa bahay na pinaghirapan mo? Ba? Yung kotse mo, nasa junk shop na yan. Baga, naka-junk na, pwede nakalubog na yan, mga kapatid. So, minsan yung oras natin nauubos sa mga bagay na temporary, mga kapatid. Ba? Masyado tayong worried sa mga bagay na, alam mo yon, matatapos din. Amen. Yung reputasyon natin na ganito, dapat ganito ako, dapat ganyan ako, di ba? So minsan, kung titingnan mo yan, after 100 years, nasaan na kaya, di ba?
Sana kaya tayo, ano na kaya kalagayan natin. Yung importante doon, pag nakay Kristo ka, amen, you will live forever, mga kapatid. Kasi kung galing ka sa eternity, no beginning, no end, hindi ka mawawala, mga kapatid. Amen. Kaya huwag tayong madistract sa mga bagay ng mundo na to. Minsan, ang mundo natin kasi masyado ng, alam mo yun, material things, di ba? Doon na nakafocus, yung career ko, di ba? Saka na yan si Lord, dito muna ako, tapusin ko muna to. Schooling ko, ganito. Nung nag-aaral, andito, nung graduate, nakuha na yung gusto, nawala na. Amen. So, ano ba yung mas mahalaga, mga kapatid? So, we should know our priority. Our character, our works will prove our character, mga kapatid. Hallelujah. So, final admonition, mga kapatid. Sabi dito, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after ye have suffered a while. So, suffered a while lang, mga kapatid. Saglit lang yan. Make you perfect. Establish. Are you established in the Lord, mga kapatid? Kailangan establish tayo sa Panginoon. Stable tayo. Hindi tayo nayayanig sa mga bagay-bagay. Strengthen. Pinalakas, mga kapatid. Settle you. Settled ka na sa Panginoon. Amen. Kaya yung mga troubles na yan, trials na yan, sufferings na yan, temporary lang. Inallow yun ni Lord to make you perfect. Establish, strengthen, magiging settled ka na sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya God bless you, mga kapatid. Pinagpala kayo sa pag-aaral ng kanyang salita, mga kapatid. God bless you, Pastor Ron.